Wala mang performance. Yung trust, paano mo pagtitiwalaan ang isang leader na gumastos mga kababayan ng 125 million in 11 days. Tapos yung mga beneficiaries po, mga multo. Gumamit ng mga fictitious name. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, more than 1,000 na mga beneficiaries ng kanyang confidential funds, mga kababayan, based sa result ng investigation ng Congress. Non-existent, walang birth certificate. Confirm po ng ang ebidensya galing mismo sa kanya. Sa kanyang opisina, sila yung nag-submit sa Congress. Sa investigation ng Committee on Good Governance and Public Accountability, kinonfirm po ng Philippine Statistics Authority. Kaya nga, may 3 siyang impeachment cases po pending. At kahit na po nag-rally yung INC na sinasabi nilang suporta sa kanila. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Big time nga mga kababayan ngayon si Sara Duterte. Big time yung pagbagsak ng ratings. Tingin ko mga kababayan, matinding sakit ng ulo ang dinadanas ngayon ng mga Duterte, lalo na yung mga supporters niya. Malamang litong-lito na kung ano ang gagawin nila. Nag-declare pa naman mga kababayan si Sara Duterte dun sa sa Japan, pumuntang Japan, na imbita ng mga OFW. Ang nag-attend, hindi nga mag-20. Hindi mag-20 yung crowd mga kababayan ni Sara Duterte sa Okinawa. Sa Japan. Hindi man sinabi kung saan yon sa Japan. Pilit nila mga kababayan na binubuhay yung kasikatan ni Sara. Wala po Lalo bumulusok po yung ratings yung ratings ni Sara Duterte. Below 50 na lang po. Ito yung report ng Manila Times. Sara's trust performance ratings drop below 50 based sa latest survey ng Okta. Lahat bumaba po yung ratings ng mga public officials. Presidente, Vice Presidente, Speaker, Senate President. Pero sabi dito, VP Sara Duterte, biggest loser sa trust ratings. Mula mula 59% nung September, 49% na lang po, mga kababayan, below 50. Talo na mga kababayan ni talo na ni Martin Romualdez. Dati na siyang talo, 61% nung September. 59%. Pero yung pagkatalo, lamang lang dati mga kababayan si Martin sa kanya nung September ng 2 points. Ngayon, 9 points na po yung lamang ni Martin. Yung pinipigil na mga Duterte at ng mga DDS na maging susunod na Pangulo, tinawag na tambaluslus. Tingin ko mga kababayan, malamang sa malamang, yung pilit nilang sinisiraan na si Martin Romualdez, na sabi ni Sara, hindi ka man niya mananalo. Anong hindi mananalo? Talo ka na ng 9 points. 9 points mga kababayan yung lamang ni Martin Romualdez sa November survey ng Okta Research. 3 years pa, more than 3 years pa before the 2028 presidential elections. I-base mga kababayan sa mga surveys. Once ng isang politiko dumausdos, tuloy-tuloy ang pagdausdos po. Kaya with this result ng survey mga kababayan, malamang mangiyak-iyak na po ang mga Duterte, pati yung mga DDS.
Magsirko-sirko na sila sa sama ng loob. Kaya si Sara Duterte tinanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-member ng National Security Council. We were expecting na magwawala si Inday, magpape-press con. Sinabihan siguro ng mga advisors, huwag ka na niya magsalita, lalo kang lulubog. Hindi na magsalita. Tapos nakita natin si Sara Duterte tapos si Digong. Gusto nang makipag peace unity. Suportado daw mga kababayan yung INC, yung Iglesia ni Cristo, yung sinisulong na peace and unity. Yung peace rally ng Iglesia ni Cristo, biglang sumakay mga kababayan sa issue ng sinusulong na agenda ng peace unity. Hindi man po maniwala yung ating mga mamamayang Filipino kasi sila yung nanggugulo. Kaya nga sabi natin, yung mga mensahe doon sa mga placards na dala-dala ng Iglesia ni Cristo, mga members ng Iglesia ni Cristo, including yung iwinigayway ni Bato, lahat ito mga patama sa kanila. Lahat yun mga patama sa kanila. Kasi po, malinaw naman na ang nanggugulo po dito sa ating bansa, yung mga Duterte. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo at pag-usapan natin itong latest survey ng Okta Research, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-ulatag bagong Pilipinas. Ating programa bayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung pagsadsad ng todo. 10 points po yung binagsak ng ratings ni Sara Duterte. Siya yung biggest loser, sabi po ng Okta Research. Yan 10-point decline in trust ratings. Sara's trust performance ratings drop below 50%, sabi ng Okta. Nalusaw na po yung mga supporters ni Sara. Yung performance ratings ni Sara dapat 0. Grabe ka naman niya, Mr. Maravillas. Hindi na po nagtatrabaho na. Sige lang ang ikot-ikot po. Pag ikot-ikot niya, silpi-silpi. Pagtumba ng buwan, kobra ng sweldo galing sa taxes ng ating mga mamamayang Filipino. Walang silpi po. Kaya itong trust ratings po ni Sara, questionable pa nga po. Dapat nito 0 trust ratings and 0 performance. Ang nagtatrabaho man lang po itong tatlong opisyal, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kapani-paniwala yung kanyang trust and performance ratings. Kumbaga may slight decline, talagang that's normal. Si Senate President Chis Escudero, nagtatrabaho po. Nakikita natin nagtatrabaho. Lalo na po si Speaker Martin Romualdez.
hardworking Speaker of the House. Makikita ninyo yung performance niya as a Speaker of the House. Hindi nga lang po yung pagiging speaker yung kanyang ginagawa. Ginagawa na rin niya yung trabaho, mga kababayan, na pinapractice na niya yung trabaho ng Pangulo. Bumibisita doon sa mga kampo ng mga ng military para alamin kung ano yung pangangailangan. Ikot ang ikot sa lahat ng distrito, hindi lang sa distrito niya, sa buong Pilipinas, para alamin ang mga piece of legislation na kailangan nilang ipasa. Alamin yung tawag dito, pangangailangan ng ating mga nasa grassroots. Yan ang Speaker of the House. Kaya po, kita ninyo, ang lamang na ni Martin Romualdez, mga kababayan, kay Sara, 9 points. Yan o. The biggest loser, mula sa 59%, 49% na lang po. 10 points yung isinadsad na naman po. Minus 10. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang pinakang mataas. Dati si Sara Duterte ang may pinakang mataas na trust ratings. Ngayon, mga kababayan, siya na yung pinakang mababa. Yan o. 65% yung trust ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa 69% noong November po ito. So, nabawasan siya ng 4 points. Si Sara Duterte, from 59% down to 49%. So, minus 10 points siya, mga kababayan. Pero sabi ko nga, dapat zero na yan. Wala mang performance. Yung trust, paano mo pagtitiwalaan ang isang leader na gumastos, mga kababayan, ng 125 million in 11 days? Tapos yung mga beneficiaries po, mga multo. Gumamit ng mga fictitious name. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, more than 1,000 na mga beneficiaries ng kanyang confidential funds, mga kababayan, based sa result ng investigation ng Congress. Non-existent, walang birth certificate. Confirm po ng ang ebidensya galing mismo sa kanya. Sa kanyang opisina, sila yung nag-submit sa Congress. Sa investigation ng Committee on Good Governance and Public Accountability, kinonfirm po ng Philippine Statistics Authority. Kaya nga, may 3 siyang impeachment cases po pending. At kahit na po nag-rally yung INC na sinasabi nilang suporta sa kanila. Yung mga placards po ng INC, lahat patama sa kanila. Peace rally, alam naman natin na ang nanggugulo. Sila po, sino pa man ang nanggugulo sa ating bansa kung hindi yung kampo ng mga Duterte, yung mga Duterte mismo. O di ba? Kaya yung panawagan ng INC, panawagan po yon sa kanila. In-hijack ng mga Duterte po yung peace rally. Pinapalabas na pabor kay Sara Duterte yon. Loko ninyo yung sarili ninyo. Pero yung ating mga mamamayang Pilipino, hindi na ninyo maluloko. Yan ang ebidensya. Oh. Si Martin Romualdez, pataas ng pataas, mga kababayan. Tingnan ninyo si Martin Romualdez. Mula sa 61% noong September, nabawasan din siya yung trust ratings niya. Pero siya yung pinakang mababa yung nabawas. 3% lang po yung nabawas. So 58%. So 58% minus 49 ang lamang, mga kababayan, ni Martin Romualdez kay Sara Duterte. 9 points na po. Malinaw. Noong September, this is the first time na lumampas, mga kababayan, linampasan si Sara ni Martin Romualdez, kasi 59 noon si Sara Duterte, 59. 61% na po yung trust ratings ni Martin. Si Escudero, 63%. From 67, 63%. So 4 points din po yung nabawas kay
parehas ni President Bongbong, nabawasan ng 4%. So lahat sila bumaba. Pero ang big time loser, mga kababayan, si Sara. Ang big time gainer po, si Martin Romualdez. Yung kinakainis nila, mga kababayan, ang pinagdududahan, natatakbo sa pagkapangulo. Yung kanilang kinakainis, malamang mga kababayan, yon ang mangyari, yung duda nila. Talagang ang susunod na presidente, mga kababayan ng Pilipinas, si Martin Romualdez. Ano tingin ninyo? Kitang-kita na po. Yung ating Speaker of the House po, napaka-humble. Kahit sinisiraan ng sinisiraan. Iyan po ang ugali ng mga Pilipino kasi. Ang mga Pilipino, kung sino yung underdog, ginawa nilang underdog, si Martin Romualdez. Kung sino ang underdog sa politika dito sa Pilipinas, yun ang sinusupport po ng mga mamamayang Filipino. Kung sino yung bully, siyempre sino ang magugusto sa bully? Binabagsak po yan ng ating mga mamamayan. Kasi wala man simpleng magugusto sa isang tao na arugante, napakasama ng ugali. Tama po mga kababayan. Sabi dito sa report ng People's Tonight, malaki ang binaba ng trust rating ni BP Sara sa Balance Luzon kung saan nakakuha ito ng 28% sa survey noong fourth quarter ng 2024 mula sa 43%. Matindi po yung pagbagsak. Noong third quarter ng parehong taon o katumbas ng 15% na pagbaba, nasa 17% naman ang ibinaba ng trust ratings ni BP Sara sa National Capital Region or NCR, kung saan nakakuha ito ng 30% sa fourth quarter ng 2024 habang nasa 47% ang mga Pinoy na nagtitiwala sa kanya base sa survey result noong third quarter ng parehong taon. Sa socio-economic classes, buminagsak din ng 10% ang trust ratings ni BP Sara sa Class D ng 10 points at Class E ng 13 points. Ang Class D, yung masses na po ito. Pati sa Class E, yan yung mga mahihirap, 13 puntos, 13 points. Umayaw na kay Sara Duterte yung masses. Nabunyag kasi po yung totoong pagkatao ni Sara. Kaya ngayon, limitado yung pagsalita ni Sara. Nagbabasa na lang siya. Ini-expect natin ang tanggalin siya sa National Security Council ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung tatay niya, magwawala na naman si Sara. Nagtaka tayo, walang statement si Sara. Ang nagsasalita po si Harry Roque, si Panelo at yung mga vloggers niya. Si Sara, in-advisean siguro, huwag ka na niyang magsalita, lalo kang lulubog. Ano pa man po, nakilala na po ng mga mamamayang Filipino yung totoong pagkatao niya. Tapos na-recorded. Pag sinearch mo po sa YouTube, lalabas yung pagmumura, pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung pangarap ni Sara, nag-declare siya na she is seriously considering running in 2028 presidential elections. Tingin ko po, magiging pangarap na lang niya po yun. Kung ma-impeach pa siya, disqualified na siya mga kababayan to run. Yung Congress po, kahit na nag-rally yung INC, hindi man po pwede na yung isang religious sect magdidikta sa dapat na trabaho ng ating Kongreso. In fact, yung INC, nire-respeto nila yung impeachment case kasi kasama siya sa mandate. That is part of the constitutional mandate ng Congress. Kaya tingin ko po, yung impeachment ni Sara, naghihintay lang po ng timing. Pero itutuloy po yun ng Kongreso. Sabi ko nga po, pag nakita ng Congress na may majority support na po sa mga senador na papabor po sa conviction, ako-convict sa Senado si Sara, ipopos na po ng Congress ang impeachment. Kasi useless din po na ma-impeach siya sa Congress tapos hindi man ma-convict sa Senado. Mapapay lang po yung Congress. Di ba? Kaya nakita ninyo po, majority members ng Congress hindi pa po nagsasalita.
Naghihintay sila ng right timing. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.